Talagang sobra bumigay yung katawan ko. Sabi ko, God, kung hindi mo na ako gagamitin, ako nagpapasalamat dahil binigyan mo ko ng pagkakataon na magamit mo. Kung mawawala man ako, pagpapasalamat ko sa Panginoon yan. Dahil nagamit niya ako. Diba? Kaya yun, tawag sila, taranta sila lahat. Si Pastor! Tawag sila ng tawag sila ng, buti na lang yung ninang ko sa kasal, sa therapy siya, magaling siya mag-massage. Kaya katapat bahay lang namin. Ano na naman si Pastor? Kahit hindi member, Pastor naman, sabi sa'yo, pag may nararamdaman na kayo, tumawag na kayo sa akin eh. Hindi, pinapalala niyo pa. Tumaas, 140 to 160 ang aking dugo. Gawin mo at the age of 23. Di po mga kapatid, 31. How many years na yung ginagawa ko? 7 years na po ako mga kapatid sa pagpapastor. Biyaya ng Panginoon. Alam niyo isang bagay na pinagpapasalamat ko. Kagaya na sinabi ko sa inyo kanina. Kung paano si Apostle Pablo naging matapang ang una, mas lalo siyang tumapang nung tawagin siya ng Panginoon. Matapang tayo, masasabi ba nating matapang ang isang tao kung siya ay naghahamon ng sintukan? Sa tingin niyo ba? Masasabi ba nating matapang ang isang tao? Sabi ko nga po sa inyo, pag pumunta kayo ng bilangguan, makikita niyo iba't ibang klaseng tao. Yung mga tao doon na napakaraming tattoo, yun yung mga taong pinaglaruan sa loob ng kulungan. Kaya nang sabi, pag sinabi maraming tattoo, isipin mo, nakakatakot yung taong to, siguro ito ang pinakamatapang. Pero hindi pala. Pag pumunta ka sa kulungan, sila pala yung pinaglalaroan doon. Kaya pala napakarami nilang tattoo dahil sila ang ginagawang papel. Right. Totoo yun mga kapatid. Totoo yun. Yung napakaraming tattoo, sila ang ginagawang papel doon. Masasabi pa natin matapang sila. Noong 2000, bago ako nakakilala sa Panginoon, meron ako isang kakilala. Naghamon siya ng suntukan. Lumabas dito ang matapang! Lumabas dito ang matapang! Eh, di lumabas ako. Sabi ko, pwede magtanong? Kasali ba ako doon? Sabi, lumabas dito ang matapang. Ay, talagang sabi ko sa inyo, talagang matapang siya maghamon. Talagang, sige, magpatay tayo, magsuntukan tayo. Ay, biglang lumindol. Kung naalala niyo, bago pumasok ang year 2000, lumindol nun. Ang nabigkas niya, Diyos ko po. At sinagot siya ng Diyos, sino matapang? Diyos ko po. Totoo yung mga kapatid. Amen. Sa harapan ng Panginoon, walang ibang matapang kundi ang ating Panginoon. At sa harapan ng mga tao, walang ibang dapat matapang kundi ikaw na Kristiyano. Hindi matapang sa paglaban sa pastor. Right, tama po yun. Ipaano ko lang po sa inyo, no? Yung kanina sinabi kong, don't use your position to hurt others. Papaliwasan ko lang po sa inyo mga kapatid. Kasi sa church, ginagawa ko to. Namamalo ko, kahit na 19 years old yan, pinapalo ko yan. At lahat ng yan may permiso ng magulang. Kahit nga mga magulang eh. Bakit? Nakita nila eh. Maganda ang idinudulot. Lagi niyo po pakatandaan, kung ang pastor may authority na galing sa Panginoon, kapag dinisiplina kayo, tumanggi kayo, ang Panginoon. Tama ba? Naranasan ko yan. Kahit tanongin niyo sa sarili. Naranasan ko yan. Pero, na-realize ko yan na nandito na ako sa ministry ng pagpapastor. Ang authority na meron ang pastor, hindi galing sa tao. Ang authority na ibinigay ng Diyos, mababasa natin sa Jeremiah chapter 3 verse 15. And I will give you, pastor, according to my heart. We shall feed you with knowledge and understanding.
Yung authority na meron ng mga pastor, hindi yan galing sa tao. Yung authority na meron ng pastor, hindi yan galing sa atin. Yan ay galing mismo sa ating Panginoon. Kaya meron kaming karapatang disiplinahin kayo. Bakit? Di bali nang kayo ang magalit. Kapirang ko yan eh. Di bali nang kayo ang magalit sa akin kesa ang Diyos ang magalit sa akin. Tama ba? Mahirap kapag ang Diyos ang nagalit dahil naging pabayaan kami. Tama ba? Mahirap kung sasabihin namin, o sige Brad, huwag ka nang magsalmini. O sige Brad, huwag ka nang umawit. O sige Brad, okay lang na huwag ka magsimba. Kung gagawin namin yun, anong mangyayari sa gawain ng Panginoon? Karapat-dapat pa ba kami tumayo sa harapan ng Panginoon kung kami matatakot sa inyo at hindi kami matatakot sa Diyos? Right. Diba? Rich. Tama ba? One time, doon sa Christ Baptist Mission sa loob ng City Oaks, nagpalaro ako. May isang lasay ko, magmumotor, ang laki ng kanyang motor. Preno siya dahil nandun yung mga bata, gigerong-gerong na siya, bumagsak. Nagalit. Pamira, sabi na, talaga asin yung murang-mura siya. May karapatan ka ba? Na mag-ano ng mga bata rito, ha? May permit ba yan? Sabi, kahit hindi ko mali, siyempre, kailangan humingi ng sorry, pasensya na ho kayo. Kasi natuwaan mo ng mga bata. Habang yung mga kainuman niya naaaliw sa panonood sa mga bata, siya naman, dahil napahiya, talagang mura siya. Anong karapatan mo? Pinigil ng mga kasama, pre, tama na yan, pre, si pastor yan. Wala akong pakialam kahit pastor pa yan. Tama na, pre. Di inuwi nila. Bumalik, pumasok sa church, pumasok dun sa mission house. Sabi, asa si pastor? Hindi na mabasa ko. Sabi ko, sir, pasensya na ako kayo. Humingi na nga ako ng sorry. Pero alam niyo mga kapatid, sabi ko, dumating yung punto na sinabi niya. Kasi nanay ko, pinipigil ako. Sabi niya, umuwi na lang ho kayo, lasing ho kayo, nananakit na ho kayo. Naranasan ko sa parin mga kapatid. Sabi ko, God, bigyan mo ako ng pasensya. Kung tutusin, mga naging ninong ko sa kasal, puro NBI. Kaya sinabi niyo nalaman nila, sabi, ba't hindi mo kagad tinawag sa amin? So, sabi, pasensya na po. Di nanay ko, sabat rin na sabat, sinasabi niya, tama na, wala sinaw kayo, di na mo tama yung ginagawa niyo, nababastos na kayo. Pag hindi ka tumahimik dyan, sasapakin kita. Sinabi ko sa nanay ko, sabi ko, kung bira, umuwi ka na lang. Kesa naman magkasala ko sa Diyos. Kasi siyempre, ibang usapan na yun kapag nanay mo ang masaktan, tama? Kahit na ako ang masaktan, wag lang nanay ko, o wag lang masino sa mga bata din. Sabi ko, God, bigyan mo ako ng patience. Talagang tara dito tayo, suntukan tayo. Sabi ko, tara dito ako, suntukan ka dyan. Alam niyo, ang sabi ko mga kapatid, itong tao na to, kung alam na sana niya kung ano yung ginagawa niya. Sabi ko, pasensya na mo talaga. Dahil kinuha na siya ng mga kaibigan niya. Yung mga ninong ko, hindi sila napakali. Padadampot namin yan. Gagawin namin ang lahat. Iyaano natin, itutumba natin yan. Sabi ko, huwag na ho. Ayaw ko muna ganyan. Pastor, sinaktan na kayo eh. Hindi ho, okay na sa akin. Baranggayan, hindi ho, okay na ho sa akin. Baka maulit pa, hindi na ho. Di kinabukasan, nalaman niya, nag-alma lahat ng mga kapitbahay sa kanya. Siyempre, yung mga anak nila, nandun umaatin sa church, dinanda siya. Kung ako ang nag-ano, di ako pa masasira. Tama ba? Sira pa yung testimony. Nung umalma yung mga magulang, dinabas na ako. Ang biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Yung tao na yun, sabi niya, Pastor, sorry talaga, hindi ko talaga alam ang ginagawa. Punta sa church. Humingi ng sorry, Pastor, hindi ko talaga alam. Humingi ako ng pasensya. Talagang humingi ako ng pasensya sa inyo. Hindi ko talaga alam. Ngayon, naging magkaibigan kami. Amen. Kung paano kaya mga kapatid, kung dinaan niya sa dahas at dinaan ko rin sa dahas, Right. magiging maganda ba ang resulta?
Kaya kahit maglaro na yung mga bata doon sa gitna, kasi sabi ko sa inyo mga kapatid, pumunta kayo sa church, napakarami mga bata. Pumunta kayo. Huwag kayo din mag-church, pumunta lang kayo. Baka magalit si pastor. Di ba? Kaya nakapaglaro na sila doon. Ang isang bagay na dapat nating matutunan ay kung paano mo dadalhin ang tao sa harapan ng Panginoon. Amen. Di ba nag-wish ka? Gusto ko madala ang buong pamilya ko. Gusto ko, kung gusto mo at wala kang lakas na gawin yon, gawin mo sa iba. Hayaan mo yung gamitin ng Panginoon yung iba para sa pamilya mo. Huwag tayong maging madamot, huwag tayong matakot sa lahat ng bagay. Ang katakutan natin kung hindi natin magawa ang kalooban ng Panginoon, ang katakutan natin, yung mga bagay na nagagawin natin, yung mga bagay na tatanggihan natin, yung mga taong nasa paligid natin, ang katakutan natin mga kapatid ay yung lugar na kanilang babagsakan habang ikay nagpapakasaya sa langit, yung mga mahal mo sa buhay ay patungo ng impyerno, yung mga tao na malapit sa iyo, yung mga kaibigan mo, yung mga kamag-anak mo, lahat ng mga kaklase mo, kung hindi mo sila babahagian ng salita ng Panginoon. Right. Ang katakutan mo Amen. dahil sila ay nasa daan Amen. patungo.